Ang mga pahayag ng Iran na magpo-focus ito sa posibleng labanan nila sa puwersa ng Amerika at dahil dito ay hindi na sila makakapag-support sa militanteng grupo na tinatawag na Houthis na nasa Yemen ay isang napakalaking kawalan para sa capability ng mga sundalo ng Houthis. Kung hindi makakatanggap ng cash at mga weapon ang Houthi, paano ito magpapalakas? Idagdag mo pa riyan mga kaibigan ang libu-libong mga puwersa ng Yemen na binubuo ng kanilang gobyerno. Ang kanilang layunin ay upang itaboy o labanan hanggang sa maubos na ang Houthi sa kanilang bansa. At isa pang dagok para sa puwersa ng Houthis mga kaibigan, pakunti na sila ng pakunti sapagkat sa airstrike na isinagawa ng puwersa ng Amerika, umabot ito ng 500. Napakalaking numero nito mga kaibigan. Paano ito ginawa ng USA? Ano ang magiging susunod na kapalaran ng Houthis? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe at like na rin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayong lahat? Napakabilis ng panahon. Ngayon ay April 23 na, 2025 at isa na namang napakainit at napakabagong update ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng Houthis at puwersa ng Amerika. Ayon sa ulat ng I-24 na umabot na sa 500 ang mga members ng Houthis ang kumpirmado ng nasawi bunsod ng mga malalaking airstrike at overnight airstrike ng puwersa ng Amerika. Ang balitang ito mga kaibigan ay kinumpirma hindi lang ng I-24 kundi maging ng Al Arabiya English. Viral ang balitang ito. Kahit mga kaibigan ang The Australian ay tinutukan din ang balitang ito at kinumpirma na 500 nga sa mga miyembro ng Houthis ang kumpirmadong nasawi. Of course, hindi natin itatanggi na merong mga nagdududa sa mga balitang ito lalong-lalo na mga kaibigan ang I-24. Ito ay sa Israel, samantalang ang The Australian ay kaibigan naman ng Israel. Pero bakit hindi natin tanungin mismo mga kaibigan ang Yemen kung totoo nga ba ang balitang ito? Ayon sa tagapagbalita ng Yemen na tinatawag na Yemen Online, kumpirmado 500 sa mga miyembro ng Houthis ang kumpirmadong nasawi. At ang nagsabi nito mga kaibigan ay mga officials pa. At kung iyong mapapansin, ilang oras pa lamang ang nakakalipas mula nang mai-upload ang videong ito ay inilabas ito ng Yemen Online. Kaya marami ang mga nagsasabi mga kaibigan na ang puwersa ng Houthis ay pahina na ng pahina sapagkat marami nang napaulat na military post ng Houthis ang winasak na ng puwersa ng Amerika, maging ang kanilang mga headquarters, pagawaan ng missiles, taguan ng kanilang mga armas at higit sa lahat mga kaibigan, maraming mga senior officials ng Houthi ang pumanaw na. At ngayon mga kaibigan, ayon sa tala, idagdag natin ang 500 hanggang 600 na mga Houthi fighters ang kumpirmadong nasawi. Ayon sa ulat mga kaibigan, mula nang umpisahan ni President Donald Trump ang kanyang kampanya na ubusin ang Houthi sa Yemen, inumpisahan ito noong March 18 hanggang sa kasalukuyan. At ayon sa sources na Al Arabiya English, maraming mga training camps ng Houthis ang wasak na dahil sa overnight strikes ng puwersa ng Amerika. Wala na raw nakasurvive dito. Dagdag pa sa ulat ng Al Arabiya mga kaibigan na pinupuwersa ng grupo ng Houthis ang mga kaanak ng mga nasawi sapagkat ayaw nilang malaman ng buong mundo na maraming mga high-ranking officials ng Houthis ang kumpirmadong nasawi. Kundi ang kanilang idinedeklara mga kaibigan, yun lamang mga lower-ranking members upang hindi raw magpanik ang maraming miyembro ng Houthis. Pero sa kasamaang palad, ayon sa mga intelligence report ng Saudi Arabia,
at Intelligence Report ng Amerika. Napakaraming mga high-ranking officials at mga ordinaryong members ang nasawi. Ang tanong, bakit nga ba itinatago ng Houthis na malaman ng buong mundo na maraming mga high-ranking sa kanilang panig ang nasawi? Simple lang mga kaibigan. Of course, ayaw ng pamunuan ng Houthis na magkaroon ng karagdagang tapang ang mga sibilyan sa Yemen upang ito ay tumindig laban sa Houthis. Parang ganito mga kaibigan, kung alam na ng isang panig ang kahinaan ng kanyang kalaban, doon ito magsasagawa ng pagpupuntirya at magkakaroon ito ng advantage. Pero ang problema mga kaibigan, kumalat pa rin ang katotohanan. At katunayan mga kaibigan, ayon sa Yemeni officials, umabot pa nga raw ng 650 Houthi members ang nasawi. Ibig sabihin mga kaibigan, ang nasabing 500 ay itinatago pa ang iba. At ngayon mga kaibigan, nangangamba pa ang pamunuan ng Houthis na ito ay madadagdagan pa sapagkat nangako si President Donald Trump na hindi ito titigil sa pag-atake sa Houthi hanggang nga sa mangako ang Houthi na hindi na ito magsasagawa ng pag-atake sa mga barko na dumadaan sa Red Sea. Isa pang problema ng Houthis, kasama na ng puwersa ng Amerika ang puwersa ng Yemen upang labanan ang militanteng grupo. Lalo na mga kaibigan na ang air defense ng Houthi ay wasak na. Pero aminado ang gobyerno ng Yemen mga kaibigan na sa isinasagawang operasyon ng Amerika kontra Houthi sa Yemen ay kumitil din ito ng mga numbers of civilian. Pero hindi iniulat kung ilan exactly na mga civilians ang nasawi. Kaya ang puwersa ng Amerika ay nahaharap sa matinding kritisismo na nagmula sa iba't ibang mga US lawmakers at mula sa iba't ibang leader gaya mga kaibigan ng United Nations General Secretary na si Antonio Guterres. Kinundi na nito ang mga isinasagawang airstrike ng puwersa ng Amerika sa Yemen. Pero may mga pagkakataon mga kaibigan na merong mga Yemeni officials na pinupuri pa ang ginagawa ng puwersa ng Amerika dahil ayon sa ibang Yemeni officials, dahil sa mga airstrike na isinasagawa ng Amerika ay nagkakaroon sila ng pag-asa. Pag-asa na ang kanilang gobyerno ay hindi magiging hati at ang kinikita ng kanilang gobyerno ay hindi mapupunta sa ibang grupo upang gamitin sa karahasan. Ano kaya ang magiging susunod na kapalaran ng Houthis sa kamay ng United States of America at ng Yemeni government forces? Ang kasagutan sa tanong na iyan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated sa mga pangyayaring ito at kung sakaling bago ka lang sa channel na ito at gusto mo ang ganitong mga content ay baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. Sa lahat ng aking mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, sa ating mga subscribers, silent viewers, bashers at kahit sa ating mga members. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.